Alam niyo yung kantang Majesty? Sa mga nakapanood ng aming stage play, yun ang kinanta namin, isa sa mga kanta namin. Because God is King, really a King. He is the King now of the universe. And i-claim niya yung pagbaba niya rito. But in our heart, in this church, sambay natin siya bilang hari. Bilang hari. Kaya sana every Sunday, yun the best na suot nyo, no? Because you are meeting the King. At sana yung mga binibigay nyo ay yun the best. Huwag yung tira-tira. At sana yung oras nyo, yung prime time. Hindi yung kung kailan lang may panahon. Because He is the King. Kahit sa Friday, magsuot tayo ng sapatos. Ay, Friday lang naman, konti lang naman. No, you are meeting the King. Kaya ako hindi nyo makikita nakachinelas kahit Friday. Sa sapatos ako. Hindi rin ako nagsishort. Because I will meet the King. He is King. And He deserves to be respected. He deserves to be given the best. Let us sing this song. Yung mga nakakaalam, sumabay kayo. Yung mga hindi pa nakakaalam, pag-aralan nyo at sumabay din kayo. Majesty, worship His majesty. Unto Jesus be the glory, honor, and praise. Yes, Your Majesty. Majesty, kingdom, authority, yes, Lord, flows from His throne unto His own, His anthem reigns. So exalt, lift up on high the name of Jesus. Magnify, come glorify Christ Jesus the King. You're the King, Lord. King, oh Majesty, worship His majesty. Yes, Lord. Jesus who died, now glorified, King of all kings. So exalt, and so exalt, lift up on high the name of Jesus. Magnify, come glorify Christ Jesus the King. Majesty, majesty, worship His majesty. Unto Jesus be glory, honor, and praise. Majesty, kingdom, authority, flows from His throne unto His own, His anthem reigns. Hallelujah. Panginoon, salamat.
Praise your name, God. Yes, God. Yes, God. Kung kami nagkukulang, Lord God, sa paggalang, patawad, Lord. You are worthy to receive glory, respect, Lord God, in everything. Sorry, Lord, kung kami nagkukulang, patawad. You are majesty. Lord God, patawad. Patawad, Lord God. Yes, God, patawad. Yes, God, patawad. Patawad, Lord God. Patawad, oh God. You deserve, Lord God, to keep the best, oh God, of our time, of our resources, Lord God, of our praise, oh God, of our, Lord God, our being. We are not worthy, oh God, before you. We are, Lord God. Lord God, patawad kung kami nagkukulang, Lord God, in your presence. Patawad, Lord God. Patawad, Lord God. You are the best. Patawad, Lord God. You are King. You are King, oh God. You own us, oh God. You save us. You humble yourself. And now you are glorified, oh God. You deserve the best, God. You deserve the best. You deserve the best, oh God. We owe you the best, oh God. We owe you the best, oh God. Utang namin, oh God, para sa inyo, oh God. Utang namin, Lord God, ang lahat ng bagay, oh God. Utang namin. Kung kami nagkulang, oh God, pinalaghalaga, oh God, o pinaliit, oh God. Oh, we take it for granted, oh God, patawad. You are King of kings and Lord of lords. You are King of heavens, oh God. You are King of our life, oh God. Patawad, oh God. Panginoon, pagunahan niyo po kami sa magitan ng inyong salita, oh God. Linis niyo kami pakabanalin, oh God. Sa ngalan ni Jesus. Amen. In Jesus' name, amen. Sige po, tayo po makakaupo. Now in Hebrew 1:8, dito ang sumulat hindi si Pablo. In Hebrew, ang Hebreo po, kung babasahin nyo, hindi po si Pablo ang author, si Apollos. Si Apollos ay batikan at master niya ang Old Testament. Kaya if you will see, yung kanyang approach is argumentative. Kinukumpara niya ang Old Testament sa ginawa ni Kristo. At mapupunan niyo, hindi niya pinakilala ang sarili niya kasi kung ito'y si Paul, ang madalas niya sabihin, sinasabi niya, ako si Pablo. Pero pagdating sa Hebrew, wala. Right away, nag-doctrine kaagad siya. Nagbigay agad-agad ng explanation ng doktrina. And his topic is God. Jesus Christ is God. Jesus Christ is King. Jesus Christ is above the angels. Kasi marami ngayon doon, hindi lang ngayon, noon pa man, sinasamba nila ang anghel. Kasi nagpapakita talaga ang mga anghel. And they are tempted to worship the angels. Kasi nga, glorified. May sariling glory ang anghel. They have their own power. Kaya, ang delikado nun, sinasamba na nila ang mga anghel nun. Kaya dito, pinakilala niya kung sino si Jesus. He is above everything. And He is the King of kings and Lord of lords. Kaya nakakahiya eh. May pupunta rito naka-short. May pupunta rito naka-chinelas. May pupunta rito kapag gusto lang pumunta o spare time lang. Nagbibigay lang ng spare amount lang. But you deserve the best. Hindi lang naman kayo, minsan ako din. Kaya ako naiyak. Naalala ko rin kasi minsan, may niisip din ako na, tsaka na lang. But he deserved the best. Kasi ang totoo, siya ay hari.
You cannot give yung tira-tira lang sa Panginoon. Maging sarili nyo, you present yourself the best. Kahit ito ay prayer meeting, because you are meeting not the angels, not the pastor, but Jesus himself, the King, your King, our King, the King of this church, the King of the universe. So, ang topic dito ng Hebrew, yung buong Hebrew si Jesus talaga ay shadow ng Old Testament, ng ritual. Yung inaalay na lamb, siya yun. Yung dugo, kanya yun talaga. They are all shadows. And there is no other name lifted up by God, not even Moses, not even angels, but Jesus Christ. Kaya yun ang topic niya, na sinasabi niya, totoo ang pinanampalatayanan niyo. Kaya ang sumulat nito hindi si Pablo. Ang sumulat nito ay si Apollos. At sinabi dun sa Acts, siya ay may sinusulat din. Siya ay nag-explain din. At siya ay napapatahimik niya ang mga Hudyo kasi ang galing niya mag-explain from the Old Testament scriptures. Ngayon, kung babasahin niyo ng buo yan, babasahin niyo yung Hebreo, ini-explain niya talaga yung Old Testament. And ito yung Leviticus of the New Testament. Hebrew is the Leviticus of the New Testament. So, ang panimula niya rito, Jesus is above everything na sinasamba nyo. Kaya sinasabi niya, huwag nyo sambahin yan. Peke yan. Insignificant yan. Si Jesus, kaya ito'y sa mga Hebreo, hindi sa mga Epeso, kasi wala silang background ng Old Testament. Hindi sa mga tiga-Korinto, sa mga Hebreo, sa mga lahi ni Jesus, sa mga sumusunod ng Old Testament law. Kaya dito, basahin natin, ang panimula niya, si Jesus talaga ang hinahanap ng Old Testament. Si Jesus talaga ang tinutukoy ng lumang tipan. Si Jesus talaga ang sentro ng pananambahan ng mga Hudyo. Okay, basahin natin. Tagalog na lang ulit. Mas maganda Tagalog. Tagalogin na lang natin. Okay. Noong una, nangusap ang Diyos sa mga ninuno natin sa iba't ibang panahon at paraan sa pamamagitan ng mga propeta kasama dun si Moses. Si Moses, halos sambahin na rin nila si Moses eh. Okay. O, sa 2, kayo. Doon pa lang, he is not just an ordinary man. Pag-aari niya ang lahat ng bagay. Okay. 3. Sa kanya makikita ang maningning na kadakilaan ng Diyos. 3. Verse 3, Tagalog. Sa kanya makikita ang maningning na kadakilaan ng Diyos, at kung ano ang Diyos, ay ganun din siya. Doon maliwanag eh. Kung sino ang Diyos, siya yun. Siya rin yun. Nakita nyo dito, yung reflection ng God, ay siya, kaya siya nagkatawan tao, kasi ipakilala niya yung kaibuturan ng puso ng Diyos. Even angels, hindi kilala ang Diyos kung sino siya, kasi liwanag lang nakikita. But this time, nagpahayag siya sa anyong tao. At gusto yung makilala kung ano ang kaibuturan ng puso ng Diyos. Si Jesus, parang sinasabi niya, si Jesus, tingnan nyo, siya talaga yung kaibuturan ng puso ng Diyos. Siya ang nag-iina-ingat sa lahat ng bagay sa mundo, sa magitan ng makapangyarihan niyang salita. Matapos niya tayong linisin ang ating mga kasalanan, at umupo siya sa kanang makapangyarihan Diyos doon sa kalangitan. Sino siya para umupo sa kanang trono ng Diyos? Parang pinahayag talaga doon na ang Diyos, si Jesus at ang Diyos equal. Equal. Hindi mababang upuan, but kapantay na upuan ng Diyos. At siya nagmag-aari ng lahat ng bagay, at doon pa lang, siya rin ang nagsusustain ng lahat ng bagay sa magitan ng kapangyarihan ng kanyang salita. In this verse, nagpapakita na si Jesus talaga ay Diyos. Okay. Kaya sa 4,
Yes. Kaya ang panimula niya talaga, believe in Jesus, is not ordinary person. Okay, sa 5. Sapagkat kailanman wala ni isa man sa mga anghel ang sinabihan ng Diyos na ganito, ikaw ang anak ko at gayon ipahayag ko na ako ay iyong ama. At wala ring sinabihan ng Diyos ng ganito sa sino mang anghel, ako'y magiging ama niya at siya'y magiging anak ko. Para sinasabi niya, si Jesus hindi anghel, he's above the angel. Hindi rin siya tao, kasi nga he is above the angel, so he is not an ordinary person. Yun ang tinuturo niya sa mga Hebreo na sila ang pumako kay Jesus. Sila ang nagtakwil kay Jesus. Okay, kayo, sa 6. At sino si Jesus? Nung sinabi niyang sambahin ng mga anghel si Jesus, walang ibang sasambahin kundi ang Diyos. Sinabi sa Old Testament. Pero dito, ang Diyos mismo nagsabi, ang mga anghel dapat sambahin si Jesus. Dito pa lang, si Jesus ay hindi ordinaryong tao. Hindi ordinaryong Panginoon. He Himself is God. Okay. 7. Ito ang sinabi ng Diyos tungkol sa mga anghel. Ang mga anghel ay magagawa kong hangin, sila ang lingkod ko at magagawa ko ring nagliliyab na apoy. They are messengers. They are not to be worshipped. Okay. 8. Praise God. And this is our topic. Siya ay Diyos magpakailanman. Nawa Diyos niyo siya sa inyong puso. Kaya, He deserved to give your whole respect. Buong buo. Huwag yung tira-tira. 9. Sa 9 pa. Sige nga. Sa 9. Pero, 8 lang. Okay. Hanggang 8 lang. Christ is the King. Kaya dito, wala nang ibang hari sa buhay natin kundi si Jesus lamang. Siya ang naglalang sa inyo. Siya ang tumubos sa inyo. At ano pang dahilan para hindi nyo siya pagsilbihan? Utang natin lahat sa Kanya. Unang ating hininga, ang ating kaligtasan, ang ating resources, ang lahat ng yan ay pag-aari niya. 10% lang hinihingi niya. Isang araw lang ang hinihingi niya. Isang oras lang hinihingi niya. Hindi pa natin mabigay sa isang araw. Sa paggising at sa bago matulog. Yun lang. Kapiranggot lang ng binibigay sa atin ang hinihingi niya. Pero minsan, ata-atado pa. O yung hindi pa talaga the best. Kaya next time po, kahit sa prayer meeting, magsapatos kayo. Please. Huwag kayong magchichinelas dito. Kaya kahit prayer meeting, magsuot kayo ng the best. O hindi, sige, kahit na polo shirt lang. Huwag yung pantulog. Huwag yung pambahay. Kasi you are meeting the King. At this Sunday, dapat the best. Because we are meeting the King. Even in time. Sana the best ang ibibigay nyo. Yung pag parang nagmamadali kayo, naghihintayin. Yung bang ayaw yung paghintayin ng Panginoon. No? Bigay nyo ang the best even in your time. Wag yung paghintayin ang Diyos. Ibigay nyo ang the best sa Panginoon. So, Jesus is God. In verses 2 and 3, ang panimula niya, iba si Jesus, siya ang lumikha sa inyo. Basahin nga, uli natin to, no? Sa verse 2, ngunit itong mga huling araw, kasi halos sabay na rin nila si Moses. Remember, communication is very important in our life. Nung last time, ang aking topic ay, ang Diyos ay nag-communicate sa atin in 3
in 3 ways. Kanya nilikha, ang kanyang Bible, ang kanyang salita, at si Jesus mismo. Jesus is the Word. In the beginning was the Word. And the Word was with God. And the Word was God. And He became flesh and dwelt among us. Siya yung huling salita talaga ng Diyos. Kasi wala ka nang i-deny na sino ba talaga ang Diyos? Mabait ba ang Diyos? Mapagmahal ba ang Diyos? Nagbibigay ba ang Diyos? Si Jesus, tingnan nyo. Ano ba binigay niya? Buhay niya. You cannot anymore question God. Kaya doon sa salita lang, sa propeta lang, sabi rito, nung unang panahon, ang Diyos nagsasalita sa atin, nagpapakilala sa atin ng magitan ng propeta, but in the last time, last way ng Panginoon ay si Jesu Kristo na. Hindi lang salita, kundi ang buhay ni Jesus ay isang papakita na ang Diyos ay ganon. Kaya nga dito, mababasa nyo, reflection si Jesus. Si Jesus talaga ang reflection kung sino ang Diyos. Kung gusto nyo makilala sa kaibuturan ng puso, ang nasa puso ng Panginoon, Diyos na lumikha sa atin, ano ang nasa puso ni Jesus? Siya mismo. Kaya dito sabi, siya na nagsalita, yung anak mismo. Sa pamagitan niya, nilikha ng Diyos ang sanlibutan at siya rin ang pinili niyang may-ari ng lahat ng bagay. Imagine natin, na siya yung lumikha, nagpakababa, nagkatawang tao para ipakilala niya kung sino siya lumikha sa atin. At yun ang ginawa ng Diyos sa buhay natin. Ngayon, hindi pa natin bibigyan ng deserve na dapat ibigay sa Kanya na papuri, pasasalamat, no? Na pagsamba. Kasi dapat siya talaga sambahin Lahat na wala ka nang masasabi. Kaya ang Diyos, sabi niya, alam niyo, kapag kayo napunta ng impyerno, huwag niyo sabihin ako nang husga sa inyo magdala sa impyerno. Hindi. Ang salita ko ang nagdala sa inyo sa impyerno. Nakipag-communicate ng Diyos sa atin, ngayon, ayaw niyo pang maniwala in 3 ways, ayaw niyo pang maniwala, at kaya pag kayo napunta sa impyerno, sisihin niyo ang inyong sarili. Parang gano'n sinasabi ng Diyos. Hindi ang Diyos nagdala sa inyo sa impyerno, na napaka-cruel niya, napahirapan kayo doon. Hindi. Ang nagdala talaga sa inyo sa impyerno ay yung hindi niyo paniniwala sa aking salita. Hindi kayo naniwala sa aking salita. Sa akin nilikha, nagsasalita yan. Sa Bible, nagsalita siya sa magitan ng mga propeta. At ngayon kay Jesus mismo, nagsalita siya, hindi lang ang salita ng Diyos, kundi ang puso niya nagsalita sa atin. Ang kamatayan niya, sinasabi niya na, bumalik kayo sa akin, pinatawad ko na kayo. Yun ang salita ng Diyos nung siya'y namatay sa krus, sa Kalbaryo. At kung kayo mapunta sa impyerno, kasalanan nyo na yan. Hindi na ang Diyos. Hindi ang Diyos ang nagusga sa atin pagpunta tayo sa impyerno, kundi ang hindi nyo pananampalataya. Kundi ang bawat salita ng Diyos na hindi nyo pinanampalatayanan, yun ang nagdala sa inyo sa impyerno. Hindi ang Diyos. Kaya ang Diyos hindi siya cruel. Kaya sabi nila, paano tayo dadali ng Diyos sa impyerno kung siya ay pag-ibig? Yes, pag-ibig. Kaya nga namatay si Jesus para sa inyo. Kaya para sa kanila, parang wala ng impyerno. Binubura nila. Mali po yun, kasi nungalingan yun. Hindi daw magja-jive. Ang Diyos ay pag-ibig at may impyerno nag-aabang sa mga tao. Kaya sinabi ni Jesus, nung sila'y nag-uusap, hindi ang Diyos talaga ang manghuhusga sa inyo, kundi sa bawat salita na binitawan ng Diyos para sa inyo. Mas pinili nyo ang ayaw nyong maniwala. Mas pinili nyo ang ayaw nyo sumunod sa kanyang salita. And the last time na sinabi ng Diyos, si Jesus ay namatay at muling nabuhay para sa inyo. Pag yan, hindi nyo pa pinaniwalaan sa bawat tao, kaluluwa na pupunta sa impyerno, huwag nyong isipin na ang Diyos nagdala sa inyo sa impyerno. Kaya ang Diyos hindi talaga nang huhusga kasi may hinusgahan na siya. Si Jesus ang hinusgahan niya sa kasalanan natin. Hindi manghuhusga na ang Diyos. Dahil sino pa maghuhusga sa atin kung mismo ang maghuhusga ay hinusgahan niya ang kanyang anak at lahat ay pinatawad na. At ito, kaya may impyerno, ito ay ayon sa inyong response, kaya whoever believe in Him. In John 3:16, may dalawang idea po yan. Dalawang idea yan.
Una, pinatawad na tayo ng Diyos. Lahat po, walang exemption, pati magnanakaw, pati yung mga ibang reliyon, pinatawad na yan, pati yung mga nakot sa kulungan, pinatawad na yan. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. And that is forgiveness. Namatay na si Jesus para sa ating kasalanan. Pero merong ano yun, may kama yan, may pangalawang idea. But whosoever believe in Him. Yun yung part natin. The first part is the part of God to forgive us because of the death of Jesus Christ. Everyone is already forgiven. Lahat ay pinatawad na. Pero may pangalawa yung part natin. Yung second idea, that whosoever believe in Him. Part na ng mga tao yan. Part nyo na yan. That whosoever believe in Him shall not perish. Kaya wala talaga siyang dadalhin sa impyerno. Kasi at first part, ginawa niya na ang part niya. Patawarin tayo. Dahil hinusgahan niya na ang kasalanan sa magitan ni Jesus. The second part ng John 3:16, part nyo na yan. Maniwala kayo para hindi kayo mapahamak. Sa kabilang dako, pag kayo napahamak, hindi yan ginawa ng Diyos. Ginawa niyo yan kasi hindi kayo naniwala. It's your responsibility to believe. It's your responsibility to respond. The second part natin yun. Maniwala ka para hindi ka mapahamak. So, Jesus is God. He's not an ordinary person. Ang laki talaga ng ginawa sa atin, ano? Para, yung bang wala nang dahilan para hindi nyo bigay ang the best. Igalang natin ang Diyos. Amen? Hello? Sana pagising nyo, ay, naghihintay sa akin ang Panginoon. Kasambahin ko siya. Ano ba yung susuot ko? Ay, tama na to siguro. Kasi, church lang naman yan. Huwag nyo naman gawing church lang yan. You are meeting the God of the universe. Jesus Christ is God. Dito talagang in-emphasize nung sumulat. Hindi lang si Pablo. Si Pablo sinasabi niya rin tahasan, no? Si Apollos ang sumulat dito. Ibang tao to. Ibang lingkod ng Diyos. Na si Jesus talaga may likha na lahat ng bagay. Na si Jesus talaga nagko-control ng lahat ng bagay ng kanyang bawat salita. Ngayon, i-deadman niyo pa siya. Huwag niyong deadmahin ang Panginoon. God, Jesus Himself is God. Jesus is the Son of God in flesh. Ito ang maling katuruan ngayon. Nais kong ibunyag to. Akala natin, the Father, Son, and the Holy Spirit, talagang tatlo talaga sila na yung isa may Father, yung isa Anak, yung isa Holy Spirit. No! Walang Father, Son, and Holy Spirit in the beginning. They are the same God. Bakit nagkaroon ng Anak na ngayon sinasabi natin? Bakit nagkaroon ng Espiritu Santo? Kasi ipoproseso niya ang ating kaligtasan. Yun lang ang dahilan kung bakit nagkaroon ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Doon sa verse 4 and 6, mababasa nyo ron, ano? Na ginawa kitang anak. At that time only. Pero in the beginning, there is the Father, Son, and the Holy Spirit. They are the same, equal God. Ito na ituro ko na. Kaya nga sinabi niya, gawin natin. Natin. Hindi niya in-address na, anak, gawin natin. Espiritu Santo, gawin natin. But gawin natin, they are equal. There is the Father, Son, and the Holy Spirit in the beginning. Bakit nagkaroon ng Son? Kasi nagkatawan tao si Jesus para lamang mamatay sa krus. And He has to be man. Kasi ang ililigtas niya, tao, hindi anghel. At bakit may Holy Spirit? Kasi pag alis ni Jesus, may bababa na may iwan na gagabay sa atin, yun yung Espiritu Santo. The very reason nagkaroon ng Father, Son, and the Holy Spirit, it is because of our salvation. Kaya basahin nga natin verses 4 and 6. Sige, balikan natin. 4 and 6. Dito, sabi niya, ikaw talagang anak ko, nung dati pa man. Hindi, ginawa lang siya. And He was preparing na si Jesus ay magkakatawang tao. Kaya nga si Jesus ay begotten Son. Kasi siya lang talaga yung tao na
naging tao sa magitan ng Diyos, hindi ng tao, ng tatay. Sa Psalms 2:7 na lang, sa verse. Ito ay bago sabihin sa Hebreo, di ko lang matanda ako ng verse doon, ano, na sinabi, ikaw ngayon ay gagawin kong anak. Sa verse 3 yata yun, ano? Pero ito ay sinabi na sa chapter 2 ng Psalms. Sasabihin ko ang sinabi sa akin ng Panginoon, ikaw ang anak ko at ngayon ipahayag ko na ako ang iyong ama. Ngayon, ibig sabihin, ito ay ginawa lamang ng Diyos sa panahon na ito kasi sa ating kaligtasan at ang nire-refer niya roon ay ang pagiging tao ni Jesus. Hindi yung pagiging bago pa siya maging tao. He is not the Son of God. Hindi siya talaga anak ng Diyos dahil ang Diyos hindi nanganganak. Kaya lang siya tinawag na anak ng Diyos kasi iaanak siya ni Maria na ang magiging ama talaga ay ang Espiritu Santo. And John 17:5 sa John 17:5. Nakikita natin dito, hinihingi na rin ni Jesus ang kanyang kalwalatian before, 17:5. Kaya ngayon, Ama, ito nananalangin siya ng personal. Kaya ngayon, Ama, parangalan mo ako sa piling mo, ipagkaloob mo sa akin ang karangalang taglay ko sa piling mo bago pa man nilikha ang mundo. May taglay na siya talagang karangalan, equal with God. Kaya ito, gusto niyang ibigay uli sa kanya. Yun ang panalangin niya. Kasi siya'y mamamatay muli at siya'y ibibigay uli ang karangalan at ito'y hinihiling niya, Panginoon, bago pa man likha ang mundo, meron na akong karangalan, ibigay niyo sa akin ito. God, Jesus Christ, is not the Son of God before. He is not the Son of God before. When he says sa Bible na siya ay Son of God, he was referring Son of Mary. Son as a human being. So Jesus is the Son of God in flesh or as a human. Kaya wag yung isipin na si Jesus talaga ay anak ng Diyos. Hindi siya anak ng Diyos. Siya ay Diyos din. Siya ay anak ng tao. Kaya ang lagi niya sinasabi, anak ng tao. Hindi niya sinasabing anak ng Diyos. Anak siya ng tao. Pero siya ay Diyos. Ay bukas nga sa verse sa aking Jesus as human being. In these verses, nung sinabi niyang, ikay gagawin kong anak dun sa Hebreo, he was referring as a human being. As Jesus, as human, is the Son of God. Siya ay anak ng Diyos sa pagkatao. At siya ay tao din tulad natin. Anong kahalagahan nun? Itinataas niya ang uri natin. Itinataas niya kayo. Itinataas niya ang pagkatao niyo. Mga kapatid, kayo ay tulad ni Kristo. At yun ang kahalagahan nun. Nung si Jesus ay nagkatawang tao, itinaas niya na ang uri natin masigit pa sa anghel. Amen. Praise God. So as human, kaya yung sinabi niyang he is the Son of God, at last sinabi niyang Son of God, and as human, you are being lifted up. Jesus is the eternal King. Jesus is the eternal King. In verse 8, sige, basahin natin sa verse 8. Jesus is the eternal King. Ngunit ito naman ang sinabi ng Diyos tungkol sa kanyang anak. O Diyos, ang kaharian mo ay magpakailanman at ang paghahari mo ay makatuwiran. So, diniklara niya rin na siya ay hari magpakailanman. Alam niyo ba na si Jesus hindi nagbago ng pagiging espiritu? Hindi siya espiritu.
Nung siya'y muling nabuhay, yun ang brand new na uri natin. Masigit pa sa anghel. Sabi niya, ang gawa ng si Adan ay galing sa lupa, pero ang galing sa langit, ang ibibigay na katawan ay gawa na galing sa langit. Kaya si Jesus, nung siya'y umakyat at umupo sa kanang trono sa kanang trono ng Diyos, hindi siya sa bumalik sa original niyang anyo na espiritu. Kasi si Jesus, espiritu din yan. Ang Diyos ay espiritu. Walang katawan talaga yan. And there is no Father, Son, and the Holy Spirit. Kaya lang, nung nakita niya na kailangan ipakita ang kanyang pag-ibig, kailangan ipakita niya ang pag-ibig sa kamatayan sa uri ng tao. Kasi hindi pwede mamatay ang Diyos. Wala makakapatay sa Diyos. There is only one way na patayin ng Diyos, magkatawan tao muna siya. At itagas ang kanyang dugo. At si Jesus ay nagkatawan tao, hindi siya anak ng lalaki. Hindi siya lahi ni Adan. Siya ay lahi ng Diyos kasi nung si Mary ay nabuntis, hindi siya nagalaw ng lalaki. Kaya siya virgin. Ang tawag sa kanya virgin Mary. Pero hindi forever si Virgin Mary ay virgin. Virgin lang siya nung siya ay ianak niya si Jesus. Kasi ang ama ni Jesus talaga ay ang ama, ang Diyos mismo. Kaya nga siya pinanganak na walang ama. At nung siya ay muli nung siya ay lumabas na at pinanganak niya na si Jesus, si Virgin Mary po hindi na virgin kasi ginalaw na siya ni Jose, yung tunay niyang asawa. At yun ang dahilan kung bakit si Jesus naging tao. At ang tawag sa kanya ay anak ng tao dahil kay Mary. Pero siya ay anak ng Diyos dahil siya ay anak ng Diyos. At nung siya ay muling nabuhay, so namatay siya bilang tao, human being. Nung siya ay muling nabuhay, tao pa rin siya pero ibang anyo. Yun yung katawan ng tao ibibigay sa atin, ibibigay sa inyo kapag kayo muling nabuhay o nagkaroon ng rapture. Si Jesus hindi nagbalik sa kanyang original na anyo na espiritu. Siya ay nanatiling tao sa anyo na maluwalhati. At siya ay kumupo sa kanang trono ng Diyos at Diyos na rin siya. Bumalik siya sa pagiging Diyos. Kaya nung sinabi niya bago siya umakyat sa langit, binigay na ang kapangyarihan sa langit, sa lupa. Pinagkaloob na sa akin, humayo kayo. At sabihin niyo ang kaligtasan. At siya ay umupo na sa kanang trono ng Diyos. Siya ay Diyos sa anyong tao na umupo sa kanang trono ng Diyos, equal na uli sila. At ngayon siya ang hari ng lahat ng bagay, hari ng magpakailanman. Ito ay diniklara ng Diyos, ikaw ay magiging hari magpakailanman, Jesus. Hari sa langit, sa lupa, at sa ilalim ng lupa. Kaya ang inyong sinasamba na si Jesus ay hindi anghel. Ang inyong sinasamba na si Jesus ay hindi ordinaryong tao tulad ng turo ng iba. Ang inyong sinasamba na si Jesus ay hindi mamamatay magpakailanman. Ang inyong sinasamba si Jesus ay nasaan doon, nakaupo sa kanang trono ng Diyos at naghihintay sa muli niyang pagbabalik upang kayo ay akuin niya. Tayo lahat magsitayo. Let us again worship God with this song, Majesty. Let us again worship Jesus in His majesty. Majesty. Worship His majesty. Yes, God. Unto Jesus be all glory, honor, and praise.
Jesus who died, now glorified, King of all kings. So exalt him up on high, the name of Jesus. Yes, God. Magnify, glorify Christ Jesus the King. Oh, majesty. Majesty. Worship His majesty. Jesus who died. Jesus who died, now glorified, King of all kings. Jesus who died. Jesus who died, now glorified, King of all kings. Lord, tanggapin niyo ang papuri at pagsamba. Hallelujah. May you be glorified in our life. May you be glorified in our mind, in our heart. In the name of Jesus. Amen.